Hello mga loves! Kumusta po kayo? Mga loves, ang sarap nga po ng niluto ni Mama kaninang umaga. Tokwat baboy po pala ito na may kasamang cauliflower. Inuna po palang pinrito ni Mama ito pong tokwa. Nung naprito na po pala ni Mama yung tokwa ay naggisa na nga din po siya ng karne ng baboy. At nung naluto na nga po itong karne ng baboy mga kalobs, ay nilagay niya na po yung cauliflower. At naglagay na rin po pala siya dito ng pampasarap na Mamacita's oyster sauce. Eto nga po yung sikreto ni Mama kapag po nagigisa siya. Tignan niya naman po yung itsura niya mga kalobs. Nakakatakam nga po. Nagluto po pala si Mama ng ganito kaninang umaga dahil pambaon nga din po ito ni Papa. At ayan, nung luto na nga din po yung cauliflower ay nilagay na rin po ni Mama yung tokwa. Nagpaluto din po pala ako kay Mama ng itlog para nga po hindi po agad ito maubos. Dahil mag-uulam din po ako ng ganito sa tanghali. Pero naglagay nga po si Mama ng ganito kaninang umaga sa lamesa para kasama daw po sa almusal namin. Masarap daw po kasi yung ganitong inaalmusal sa umaga. At ang sabi ko naman po, baka po kasi ay maubos at gusto ko nga din po itong ulamin sa tanghali. Nung first time po kasing nagluto si Mama ng ganito mga kalobs, ay sobrang nagustuhan ko nga po. Matagal na nga po yun at ngayon na nga lang po ulit nakapagluto si Mama ng ganito. Ang sarap po talaga ng kombinasyon ng tokwa at baboy. Tapos may cauliflower. Ninanamnam ko pa nga po yung lasa nito mga kalobs. Sabi ko nga po kay Kuya ay wag niya po itong ubusin. Pero sabi nga po ni Mama ay madami pa naman daw pong natira. Kaya kumain lang daw po kami ng kumain. O diba nga sa kakatikim ay napasa pa nga po ako. Hindi makahintay yarn. Masarap din po kasi itong kainin kapag po mainit. Maaga din po pala akong bumangon kaninang umaga. Dahil sabi ko po kay Mama ay maaga niya din po akong gisingin. Kaya habang niluluto nga po ito ni Mama kaninang umaga ay ang bango-bango nga po ng loob ng bahay. Amoy ulam nga po mga kalobs. Kung ganito lang po sana yung ulam namin araw-araw, nako at hindi nga po ako magsasawa. Subukan nyo din po yung ganito mga kalobs. Napakasarap. Pagkatapos nga din po palang naligo ni Papa ay kumain na rin po siya. Pang umaga po kasi siya kaninang umaga. At eto na nga lang din pong tokwa at baboy ang inalmusal ni Papa. Maski nga po si Papa ay gustong-gusto niya din po itong luto ni Mama na ganito. Ang cauliflower din daw po pala mga kalobs ay marami rin pong natutulong sa ating katawan. Pero medyo mahal nga daw po ng konti ito pong cauliflower. Nakabili nga lang daw po sila Mama at Papa ng ganito dahil bumaba nga daw po ng bahagya yung presyo nito. At napadami nga din po si Papa ng kain ng ulam. At nung nakapagbihis na nga po ako mga kalobs ay napansin ko nga po itong kalendaryo namin. December 1 na po pala ngayong araw kaya pinunit ko na po itong November. Hay, napakabilis po talaga ng araw mga kalobs. December 1 na nga po. At malapit na nga din pong magpasko. At nung okay na nga po ako mga kalobs ay lumabas na nga din po ako. Saktong-sakto paglabas ko po ay nakita ko po yung lolo ko kaya sumabay na nga lang din po ako sa kanila. Kaya sabi ko po sa tito ko ay sa kanila na lang po ako sasabay. At kaninang tanghali po pala mga kalobs ay nagsundo nga po si Mama. Medyo malakas po kasi yung ambon nung malapit na nga po kaming umuwi. Nakalimutan ko nga pong dalhin yung payong ko. Kaya sinundo nga po ko ni Mama. Kaya lang nung malapit na daw po si Mama sa school ay bigla naman daw pong huminto yung ambon. Kaya tinuloy-tuloy na lang po ni Mama ang pagsundo sa akin. Huwag niyo na nga pong pansinin yung sandal ko pong napakaputik mga kalobs. Ganito po talaga kapag po umuulan o umaambon sa amin. Maputik nga po yung mga dinadaanan namin. Kaya hindi po talaga maiiwasan na madumihan yung sandal o sapatos namin. Kaya kapag umuulan nga po mga kalobs ay mas gusto ko nga pong
pong isuot, ito pong Crocs ko. Mabilis lang po kasi itong linisin kapag pumaputikan. Kasama ko po pala dito yung tito ko, pati po yung classmate ko. Nakatawid nga po kami ng mabilis dahil wala naman po masyadong dumadaan na sasakyan nung patawid na rin po kami. Habang naglalakad nga po kami pauwi ay hindi nga po kami maubusan ng kwento ng tito ko. At kaninang tanghali pagpasok ko nga po ay pinalitan ko na din po yung pants ko. Sabi po kasi ni mama ay maputik daw po kaya palitan ko na lang daw po. Kaya eto nag-short na nga lang po ako. At hinugasan ko na nga din po ng konti yung sandal ko para naman po mabawas-bawasan po ng konti yung putik. O di po ba mas maganda po talaga yung ganitong sinusuot kapag po tag-ulan? At nagluto din po pala si Papa ng masarap na upo. Ginisa niya po pala ito sa 2 pirasong sardinas. Para daw po mas lalong sumarap. Si Papa na nga lang po yung nagluto mga kalabs dahil busy-busy nga po si Mama. Isa nga din po ito sa pinakagusto ko pong ulamin, yung mga gulay na nagisa-gisa sa sardinas. Natitiyak ko nga po na masarap ito dahil luto nga po ito ni Papa. Gusto ko nga din po yung mga nagisa-gisa sa sardinas tulad po ng repolyo at pechay. Favorite ko nga po yung mga ganong ulam mga kalabs. Yung simpleng ulam lang po pero masarap. At nung nakaluto na nga po si Papa ay kumain na nga din po kami kaagad. Kaya asahan nga po nating mainit na mainit po itong kinakain namin. Mausok-usok pa nga po sa sobrang init. Kumuha na rin po pala ako ng isang saging dahil isasama ko po ito sa kanin. Tara mga kalabs, kain na po tayo ng masarap na upong ginisa sa sardinas. Grabe, unang subo pa nga lang po ay napakasarap. Sobrang init nga po mga kalabs kaya panay po ang hipan ko sa kinakain ko. Ganitong luto po pala yung gusto ko kapag po ginigisa yung gulay. Yung wala nga pong masyadong sabaw. Lalo nga po itong sumarap mga kalabs. Dahil 2 sardinas ba naman po yung nilagay ni Papa. Kapag po kasi si Mama yung magluluto ng ganito minsan ay 1 sardinas nga lang po yung nilalagay niya. Masarap din naman po pero mas malinamnam nga po kapag po 2 sardinas yung nilagay. Hay nako mga kalabs, okay na nga po sa akin yung mga ganitong ulam. Hindi nga po talaga ako magsasawa. Hanggang maubos ko nga po itong kinakain ko ay hipan pa rin po ako ng hipan. Ayaw po kasing i-open ni Papa yung electric fan habang kumakain kami. Para daw po hindi lumamig kaagad ito pong kinakain namin. Pero kapag hindi ko na po talaga kinaya yung init, pinapa-open ko na po talaga kay Papa. At sa akin na nga lang po tinututok ni Papa yung electric fan. O siya mga kalabs, kain na rin po kayo. Ano pong ulam nyo ngayong gabi mga kalabs? Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.